ay nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Ang gift na ito, ang nanay, ay gift from the Lord, and they gave glory to God dahil sa kanilang ikinikilos, dahil sa kanilang gawin. Sabi din sa bahaging 13 sa verse 13 ng the same chapter 31 ng Kawikaan, ay wala siyang tigil sa paggawa. Sinasabi na si inay ay halos hindi na nagpapahinga. Wala na pong pahinga. Humahabi ng kanyang telang lino at lana. Nagtatrabaho sa bahay, nagtatrabaho pa sa labas ng bahay. Nanalwalhati ang Diyos tulad sa ina, at sa pasabi tulad ng ang ina ay isang barkong puno ng kalakal. Siya ay nag-uwi ng pagkain mula sa malayong lugar sa verse 14. Ibig sabihin, pag nandyan ang ating nanay, siguradong pagpapala para sa sambahayan. Yan po mga bagay na yan ay kapahayagan ng isang buhay na nagbibigay kapurihan sa Panginoon. Sa verse 15, bago pa sumikat ang araw ay inihanda na ang pagkain ng kanyang mga mahal sa buhay. Pati na yung kanyang mga kasabahay, inahanda niya lahat yan. O hindi ba gawin yan ang trabaho ni nanay? Pag may pagmamalaki din naman ako, pinanong ako ni Ate Beng yung isang araw kung alam ko magluto ng langgunisa. Sabi ko, ay alam ko. O, sandali lang yan. Lagay ka mantika sa kawali, tapos sinagay mo langgunisa. Presto, luto na yan. Hindi mo pakukulaan. Ay, hindi na. Diretso na. Butas-butasan ko lang yan para maluto yung loob ko. Mas gusto ko yun. Marunong din naman magluto, pero ang the habit itself, yung gawin ng pagluluto, ay usually ginagawa ng isang ina. Paghahanda ng lahat ng bagay na ito. Bago pa sumikat ang araw, ay inihanda na ito ng nanay. Sa verse 15, pati katulong, pati kasambahay, inihanda na niya ang lahat na ito. Yan ay ginagawa ni nanay. Kaya si nanay ay mahirap makalimutan, mamimiss mo talaga si nanay. Kaya hanggat buhay ang nanay ninyo, pahalagahan po natin, pahalagahan ninyo. Kapag wala na siya ay malaking pagkukulang na hindi na natin mababalikan. Walang ibang miyembro ng tahanan na nakapagbibigay luwalhati sa Diyos, kundi sa isang ina. Pinangangalagaan niya ang kanyang sarili, sabi ng talata sa verse 16 ng chapter 31, Kawikaan. Mataman niya tinitignan ang bukid bago siya magpayad ng kanyang naimpok na pinagtatanim na ubas. Pinagpapata at pinagtatanim ng ubas. Gayon may, sa verse 17, iniingatan ng kanyang mga kamay ang kanyang katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. You know what? Gusto niyang ingatan ang kanyang katawan, ang kanyang mga kamay, hindi para for beautification. Hindi. Sabi ng talata, upang matupad niya ang kanyang mga tungkulin sa araw-araw. Yan si inay. At ako ay maging maligaya kayo sa araw kong ito. Purihin ang pangalan ng Panginoon.